Ang bulong ng libingan. Si Elijah Ortiz ay isang tagahukay ng libingan at nakakita na siya ng mga bagay na kayang magpatakbo sa sinumang tao ng may sindak. Ngunit walang-wala siyang paghahandang sapat para sa gabing binanggit ng libingan ang kanyang pangalan. Nagsimula ito bilang isang mahina at tuyong kaluskos, kasabay ng pagbagsak ng kanyang pala sa mamasamasang lupa. Palaging nakakatindig balahibo ang sementeryo pagsapit ng dilim, pero nasanay na siya sa katahimikan, sa ugong ng hangin na tila nagdadalamhati sa pagitan ng mga lumang lapida. Pinunasan niya ang kanyang pawis, ipinagwalang bahala ang tunog na parabang daga sa mga damo. Hanggang sa narinig niya ulit ito. Elijah! Napako siya sa kinatatayuan, ang kanyang hininga ay bumigat sa takot. Mahina ang tinig, halos mahaplos sa pandinig, ngunit may kakaiba rito, parang tuyong dahon na kumikiskis sa isa't isa. Dahan-dahan niyang nilingon ang bagong hukay na libingan sa kanyang paanan. Ang kabaong ay naroon pa rin, nakabaon sa ilalim ng lupa, pero nagmumula sa ilalim nito ang tinig. Elijah, tulungan mo ako eh. Nagpaliyab ang ilaw ng kanyang lampara, gumuhit ang mahahabang anino sa kanyang paligid. Kumalampag ang kanyang puso sa dibdib. Alam niyang hindi dapat siya nagpapalinlang sa hangin, pero iba ito. Kilala siya ng tinig. Puno ito ng desperasyon at higit sa lahat, pamilyar ito. Nangangatog ang mga kamay niya habang inilapit ang lampara sa hukay. Gusto niyang sumigaw, magtanong, pero pinigil siya ng takot. Biglang gumalaw ang lupa. May kumilos sa ilalim nito. Elijah, huwag mo akong iwan. Sumisigaw ang isip niya na tumakbo, na tumakas na habang kaya pa niya, pero nanatili siyang nakatayo. Hawak ng mahigpit ang pala, parang may pumipilit sa kanya na maghukay. Bago pa niya napagtanto, hinawi na niya ang lupa, nagmamadaling ilabas kung ano man ang nasa ilalim. Maya-maya pa, tumama ang pala sa kahoy. Ang kabaong. Nalagutan siya ng hininga. Napaatras ng bahagya. Hindi. Hindi ito tama. Alam niyang siya mismo ang naglibing sa taong ito. Alam niyang patay ito. Pero muling nangusap ang tinig, mas mariin, mas desperado. Elijah, huwag mo akong pabayaan. Nanigas ang kanyang mga daliri sa kaba. Nanginginig niyang inilapat ang mga kamay sa kabaong. Isiniksik niya ang pala sa gilid ng takip, pilit itong binubuksan. Napalahaw ang kalawanging bisagra habang unti-unting bumukas ang kabaong. Inasahan niyang makakakita siya ng isang nabubulok na bangkay, mga matang lumubog sa pagkabulok, balat na kupas at natutuklap. Pero hindi. Ang kanyang dugo ay nanlamig nang makita kung ano ang nasa loob. Siya. Si Elijah Ortiz mismo. Pale at walang buhay, nakahiga sa kabaong, nakatingin sa kanya na tila sumisigaw bago bawian ng buhay. Nakayakap ang mga kamay nito sa dibdib, ang mga kuko'y basag at duguan, tila pinilit nitong humukay palabas. Biglang gumalaw ang bangkay. Dahan-dahang dumilat ang namumutlang mata nito. Elijah, bumubulong ito, may nakakatakot na ngiti sa labi. Bakit mo ako ibinaon? Napasigaw si Elijah habang malamig na kamay ang mahigpit na sumunggab sa kanyang braso. At ang huling bagay na nakita niya ay ang kanyang sariling nabubulok na mukha, nakangisi, habang hinigop siya ng kadiliman.